Kaibigan, alam nyo ba kung ano ang pinakamalakas na babala ng bagyo sa ating bansa? Ito ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5. Isipin ninyo, ito ay isang super typhoon. Kapag itinaas ang signal na ito, nangangahulugan na ang paparating na bagyo ay may dalang hangin na mas mabilis pa sa 220 km/h. Sobrang lakas nito, parang isang higanteng nagwawala sa kalangitan. Ang ganitong uri ng bagyo ay hindi biro at kayang magdulot ng malawakang pagkawasak sa anumang lugar na tatamaan nito. Kaya naman, kapag may ganitong anunsyo, dapat tayong lahat ay alerto. Ang signal number 5 ay hindi lamang tungkol sa malakas na hangin. Kaakibat nito ang napakalakas at walang tigil na pagulan. Ang ulan na ito ay kayang magdulot ng matinding pagbaha sa napakaikling panahon lamang. Maari itong maging sanhi ng mga mapanganib na landslide o pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Ang mga ilog at sapa ay mabilis na apaw, at ang mga mabababang lugar ay lulubog sa tubig baha. Ang kombinasyon ng hangin at ulan na ito ay isang nakamamatay na puwersa na dapat nating paghandaan ng husto. Ang kaalaman sa kung ano ang dala ng signal number 5, ang unang hakbang sa ating kaligtasan. Isipin ninyo ang isang sasakyan na tumatakbo ng napakabilis. Ganyan kabilis ang hangin ng isang super typhoon. Dahil sa sobrang lakas, kaya nitong bumunot ng malalaking puno mula sa kanilang mga ugat. Ang mga poste ng kuryente at komunikasyon ay parang mga palito na lamang na itutumba nito. Ang mga bubong ng bahay, lalo na ang yari sa yero, ay liliparin na parang mga papel. Walang istruktura ang ligtas sa ganitong kalakas na puwersa, maliban na lamang kung ito ay sadyang idinisenyo para makayanan ang ganitong bagsik. Ito ang katotohanan na dala ng signal number 5. Bukod sa hangin at ulan, may isa pang panganib na dala, ang super typhoon, ang storm surge o daluyong. Ito ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dalampasigan dahil sa malakas na hangin ng bagyo. Para itong isang tsunami na bigla na lang sasalpok sa mga komunidad na malapit sa dagat. Ang mga alon ay maaring umabot ng ilang metro ang taas, na kayang lurin ang buong barangay sa loob lamang ng ilang minuto. Sa mga probinsya tulad ng Bulacan, na may mahabang baybayin, ito ay isang seryosong banta na kailangang bigyan ng pansin ng lahat ng residente. Ngayon, ilarawan natin kung ano ang maaaring mangyari kung ang isang super typhoon, isang signal number 5 na bagyo, ay direktang tumama sa probinsya ng Bulacan. Ang Bulacan, na kilala sa mga malalawak na kapatagan at baybaying bayan, ay lubang sensitibo sa mga epekto ng bagyo. Ang hangin na may bilis na higit sa 220 kph ay sasalanta sa buong probinsya. Ang mga lungsod tulad ng Malolos, Maykawayan at San Jose del Monte ay makararanas ng matinding pinsala. Ang mga puno ay matutumba, haharangan ang mga kalsada, at magiging sanhi ng malawakang brownout na maaring tumagal ng ilang linggo. Ang walang tigil na pagulan ay magdudulot ng malawakang pagbaha. Ang Bulacan ay dinaraanan ng maraming ilog, kabilang na ang Angat River. Kapag umapaw ang mga ilog na ito, ang mga bayan tulad ng Kalumpit, Hagonoy, at Paumbong, na natural ng mababa, ay lulubog ng malalim. Ang tubig mula sa mga dam, tulad ng Angat Dam, ay maaaring kailanganing pakawalan para maiwasan ang pagkasira nito, na lalo pang magpapalala sa sitwasyon ng pagbaha sa mga karatigbayan. Ang mga pamilya ay may ipit sa kanilang mga tahanan na napapaligiran ng rumaragasang tubig baha at mangangailangan ng agarang rescue. Para sa mga baybaying bayan ng Bulacan, tulad ng Obando at Hagonoy, ang storm surge ay isang malaking bangungot. Ang tubig alat mula sa Manila Bay ay itutulak papasok sa lupa ng malakas na hangin ng bagyo. Ang mga alon ay maaring sumira sa mga fish pond na pangunahing kabuhayan sa mga lugar na ito. Sasakupin ng tubig alat ang mga kabahayan at mga sakahan na mag-iiwan ng malaking pinsala kahit na humupa na ang baha. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay kailangang lumikas ng maaga patungo sa mas mataas at mas ligtas na lugar para maiwasan ang tiyak na kapahamakan. Ang kabuuang epekto sa Bulacan ay magiging paralisado. Ang transportasyon ay hihinto dahil sa mga saradong kalsada at malalim na baha. Ang komunikasyon ay mawawala dahil sa mga sirang linya ng telepono at cell sites. Ang supply ng kuryente at malinis na tubig ay mapuputol. Ang buong probinsya ay magiging isolated, at ang paghahatid ng tulong at relief goods ay magiging isang malaking hamon para sa mga awtoridad. Sa madaling salita, ang isang super typhoon ay kayang ilagay ang buong Bulacan sa isang state of calamity, kung saan ang bawat oras ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga tao.
Ang pinsalang dulot ng isang super typhoon ay hindi matatawaran. Ang mga bahay, lalo na ang mga gawa sa magagaang materyales, ay madaling masisira o tuluyan ng guguho. Isipin nyo, ang isang pamilya na nag-ipon ng maraming taon para makapagpatayo ng kanilang tahanan, ay makikita na lang itong wasak sa loob ng ilang oras. Ang halaga ng pinsala sa ari-arian lamang ay maaring umabot sa bilyon-bilyong piso. Sa isang probinsya tulad ng Bulacan, kung saan may halo-halong urban at rural na komunidad, libu-libong pamilya ang maaring mawala ng tirahan at mapilitang manirahan sa mga evacuation center. Ang agrikultura, na isang mahalagang sektor sa Bulacan, ay isa sa pinakamatinding tatamaan. Ang malalawak na palayan sa probinsya ay lulubog sa baha, at ang mga anihin sanang palay ay masisira. Ang mga palaisdaan o fish pond sa mga baybaying bayan ay mawawasak dahil sa storm surge, at ang mga alagang isda ay makakawala. Ang mga magsasaka at mangingisda ay mawawala ng kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita. Ang pinsala sa agrikultura ay maaring umabot sa daan-daang milyong piso na magdudulot ng kakulangan sa supply ng pagkain at pagtaas ng presyo sa mga pamilihan. Ang mga negosyo, malaki man o maliit, ay hindi rin makaligtas. Ang mga pabrika at pagawaan sa mga industrial zone ng Bulacan ay maaring masira ang mga kagamitan dahil sa baha. Ang mga maliliit na tindahan at palengke ay mapipilitang magsara dahil sa pinsala o kawalan ng supply. Ang paghinto ng operasyon ng mga negosyo ay nangangahulugan ng pagkawalan ng trabaho para sa maraming Bulakenyo. Ang epekto nito ay parang isang domino, kung saan ang pagbagsak ng isang sektor ay hahantong sa pagbagsak ng iba pa, na lalong magpapahirap sa ekonomiya ng buong probinsya. Ang pinakamalungkot na epekto ng super typhoon ay ang pagkawala ng buhay. Sa kabila ng mga babala at paghahanda, laging may panganib na may mga taong masasawi dahil sa pagbaha, landslide, o pagkasira ng kanilang mga bahay. Ang epekto nito sa mga pamilya ay habang buhay. Bukod dito, ang trauma at stress na dulot ng karanasan ay mananatili sa isipan ng mga nakaligtas. Ang pagbangon mula sa ganitong kalamidad ay hindi lamang tungkol sa pagpapatayo muli ng mga nasirang istruktura, kundi pati na rin sa paghilom ng mga sugat sa emosyon at isipan ng mga tao. Ang paghahanda ay ang ating pinakamabisang sandata laban sa bagsik ng super typhoon. Ang mga lokal na pamahalaan sa Bulacan ay may mahalagang papel dito. Dapat silang magkaroon ng isang malinaw at epektibong plano para sa disaster response. Kabilang dito ang maagang pagbibigay ng babala sa mga komunidad gamit ang lahat ng posibleng paraan tulad ng social media, radyo at pag-iikot ng mga anunsyo. Mahalaga rin ang pagsasagawa ng preemptive evacuation, lalo na sa mga pamilyang nakatira sa mga high-risk na lugar tulad ng tabing ilog at baybayin. Ang paghahanda ng sapat na evacuation centers na may pagkain, tubig at gamot ay kritikal. Ang bawat pamilya at individual ay may responsibilidad din. Bago pa ang dumating ang bagyo, dapat ay mayroon na tayong go bag o emergency kit. Dapat itong maglaman ng mga mahahalagang bagay tulad ng first aid kit, delatang pagkain, malinis na tubig, flashlight, baterya at mahalagang dokumento. Siguraduhin din na ang ating mga bahay ay matibay. I-secure ang mga bubong, isara ng maigi ang mga bintana, at putulin ang mga sanga ng puno na malapit sa bahay na maaaring bumagsak. Ang simpleng paghahandang ito ay maaaring makapagligtas ng buhay at ari-arian. Kapag ang bagyo ay naririyan na, ang pinakamahalagang gawin ay manatili sa isang ligtas na lugar. Huwag nang lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Iwasan ang paglusong sa baha dahil maaring may dalang sakit ito o may mga nakakuryenteng kawad na nakababad dito. Manatiling nakatutok sa mga balita at anunsyo mula sa mga autoridad. Kung kayo ay nabisuhan na lumikas, sumunod agad. Huwag nang mag-atubili dahil ang bawat segundo ay mahalaga. Ang pagsunod sa mga payo ng mga eksperto at autoridad ay ang pinakaligtas na gawin sa gitna ng kalamidad. Sa huli, ang pinakamahalagang payo ay laging maging handa. Ang mga bagyo ay bahagi ng ating buhay sa Pilipinas. Kaya hindi tayo dapat maging kampante. Matuto tayo mula sa mga nakaraang karanasan, tulad ng mga nagdaang malalakas na bagyo na tumama sa ating bansa. Ang pagtutulungan ng komunidad at ng gobyerno ay susi sa mabilis na pagbangon. Ang kaalaman, paghahanda at disiplina ang ating magiging kalasaglaban sa anumang panganib na dala ng kalikasan. Tandaan, sa larangan ng kaligtasan, laging bida ang handa. Kuha nyo.